Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po kung muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao. Wala na nga pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. Para nga po sa umagang ito, no? So, isang paglilinaw ang atin pong pag-uusapan. Paglilinaw, lalong higit po ni Kim Chiu sa kanyang post. Dahil marami po talaga ang naguguluhan at baka marami pa po ang mabiktima ng ganito pong mga balita. Kaya pag-usapan po natin yan. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated po kayo at notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga, grabe, congratulations again kina Kim and Paolo sa kanila pong napaka-successful na naging event po sa Bislig City. Thank you so much din po sa pagpapa-unlock ng Bislig City sa Kim Pao. Grabe yung pasasalamat po ng Kim Pao fans sapagkat ngayon na lang po muli ngayon na lang po ulit nagkaroon ng event ang Kim Pao after na kanilang movie na My Love Will Make You Disappear. Medyo matagal-tagal rin, pero kung tutuusin, kukumpare mo sa ibang artist, mas madalas naman ang Kim Pao. So, congratulations! Thank you so much, Bislig City, and sa pagpapakilig Kim and Paolo. Anyway, bilang paninimula, basahin nga muna natin ang komento po ni Madam Edith Anandon sa magandang umaga sa inyo, Madam Edith. Ayan, good morning, shout out. Hello, Gandara. Anong balita? Sinong nagsabi na tanggalin si Kim sa Showtime? Mga basher po, Madam Edita. Mga basher na kino-question ang kahusayan ni Kim Chiu sa pag-host. Ganyan. Kung tutuusin, marami naman daw pong mas mahusay mag-host kay Kim at the same time. Yung kasi, hindi nila matanggap, feeling lang naman nila to, hindi naman totoo. Feeling nila, VIP masyado daw si Kim sa Showtime. Hindi naman daw OG host. Yung mga ganyang comment about kay Kimi. So, ayun, lalo nung wala si Vice Ganda, papampam daw si Kim Chiu, ganyan. Hindi ba pwedeng saluhin ng mga co-host nila ang Showtime kung wala si Vice? Paano na lang yung show, di ba? Kung puro dead air, magugustuhan ba ng ng mga audience at matutuwa ba naman ang management pag nagkataon? Syempre, tulong-tulong sila doon. Ewan ko bakit pinagtutulungan naman ng mga bashers si Kim. Anyway, eto pa. Hoy, anong reason? Alam mo, Gandara, pag wala si Kimi sa Showtime, karamihan hindi nanonood. Yan yung sinasabi ko na hindi lang naman, bukod kasi sa husay ni Kim sa pag-host, one of the reason, ay nakakapagdala rin po si Kimi ng mga manonood, nakakapagpataas siya ng ratings kasi because of the viewers, 'di ba, na nahahatak niya, at the same time mga sponsors na nahahatak ni Kimi. Karamihan po sa mga advertisers, sponsor ng Showtime, mga brand na ini-endorse ni Kim Chiu. Eto pa, talagang hinahanap nila ang nagbigay saya ng show. Sa totoo lang, observe ko yan pagkatapos ng lunch. Yung mga bata walang kasambahay, mga senior, ay palaging sumusunod sa Showtime. Kasi noon time show yun magbigay energy at nakakapagpawala ng stress. Pag wala si Kimi, maraming maghahanap kay Kim. Lalo na kay Vice Ganda, tawa ng tawa kaming lahat. Si Wong, Chong, Ami Perez, Ann Cortez, si Darren, pag wala ang pet naming mga host, yung iba hindi na nanonood. Maraming basher ang gusto nila yung ibang host na walang ka-energy at hindi marunong magpatawa ng mga manonood. Yung walang ka-effort mag-host, yun bang gusto nila? Hindi tumataas ang ratings ng show pag wala ang bet nilang artist host.
yung nagbigay buhay at energy ng show. And that's it, Madam Edit. Totoo naman po lahat ng yan. Malaki rin po talaga ang impact. Pero bukod kasi sa dami ng fans, may husay si Kim Chiu sa pag-host. And doon pa lang po sa husay ni Kimi sa pag-host po, ay hindi na katanggap-tanggap na bigla na lang po siyang papasipain ng basher. Kala mo naman may karapatan sila, diba? Sige lang, voice out lang kayo dyan. Akala mo naman meron kayong karapatan. Then, sorry, hanggang ganyan na lang kayo. Hanggang ngaw-ngaw na lang kayo sa social media. To be honest, wala namang magagawa ang mga yan. So, don't threaten, guys. Ngaw-ngaw lang nila yan. Anyway, sabi naman ni Madam Mila Carillo, tama. Kagandara, malaki ang pinagbago ni Pao. Hindi na siya nahihiya sa mga tao. Lantara na ang pinapakita ni Pao. Harap at likod, layag na ang Kim Pao sa karamihan ng mga fans. Naging tapat at bawat isa sa kanila. Kaya ang Kim Pao panatag ang bawat isa. Masaya na ang buhay ng Kim Pao. Todo support lang tayo habang buhay. I love Kim Pao. So, ayun na nga. What you see is what you get na po ang Kim Pao. Walang pagtatago, walang pag-iingat. Kung ano nakikita nyo, yun na yun. And yun yung kinatutuwa ko kasi dati ramdam nga ng mga, kahit po mga kasamahan nila na fan service lang, pero ngayon iba na po talaga. After Lin lang, meron na talaga silang something sa What's Wrong with Secretary Kim. Okay, sabihin na natin medyo mabilis kung sasagutin na agad ni Kim si Pao sa What's Wrong with Secretary Kim, pero siguro nandoon na yung getting to know each other, ligawan and etc. So kung kalagitnaan pa man po ng What's Wrong with Secretary Kim or dito pa lang sa My Love Will Make You Disappear, nag-start ang lahat. Ang importante po ay ang katapusan na which is po ang paghaharap sa altar. Hoy! Ando na agad. Charot. Samantala, komento naman ni Madam Norma Dayag. Shoutout po sa inyo. Good morning. Gandara. Yan ang gusto ko kay Paulo. Or sa iyo, Pao. You must be very proud of Kim. She is one of a kind of a woman. Workaholic and one-man woman siya, unlike others. Kaya, Pao, huwag mo nang pakawalan si Kim kasi pag pinakawalan mo, ay ginto na kay hirap hanapin. God bless Kim Pao. Ay, bet ko yun. Ginto na kay hirap hanapin. Ayan, Madam Norma Dayag. Abang kay Paolo Avellino naman, I think kasi signal lang, go signal lang naman ni Kim Chiu yung inaantay po. Pare-parehas naman po tayo na pakiramdam merong isa sa kanila na not ready pa talaga. Pero si Paolo, andun na ako sa okay, go signal lang ni Kimi ang kailangan. Pero sa actions nila, makikita mo na there's something na po talaga between them. Yung hindi lang friends but romantic relationship yung meron sila. Uy, panindigan nyo yung kilig namin, Kim and Paolo. Panindigan nyo. Yan, sus ko. Ang dami na talaga nababaliw sa Kim Pao. Ayan. Samantala, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman. Ano po, ito pong ipinost ni Paolo Avellino na fake news and might be a scam, na pinangalawahan naman ni Kim Chiu na fake news po yan. Na walang ganoon pong magiging event abroad sila Kim and Paolo, kaya ingat-ingat po ang lahat. And katunayan yan, ito yung katotohanan na pinost ni Kim. Ito ang totoo pinost ni Kim. Ang totoong event nila ay yung nangyari po July 9, 2025 sa Bislig City, na congratulations Kim and Paolo. Grabe, ang daming mga tao na nag-abang sa inyo, napaka-successful, talaga namang mahal na mahal kayo ng ating mga Kim Pao, ng mga Kim Pao fans. And kita nyo naman, diba, daming tao, dinumog po talaga sila. Umabot po ng 17K ang live viewers, nag 17.1 pa yan.
Ito pa, nag-trending din po sa social media, ganyan po kalakas ang Kim Pao, wala pong kupas silang dalawa, and congratulations again Kim and Paolo. Kaya guys, sa lahat ng mga nalilito, ayan, sa mga, baka po meron pa ditong maloko ha, at makabili-bili po ng ticket, scam po yun. Para po maging aware ang lahat, dapat po ay lagi natin itong ipinapaalala para makaiwas po tayo sa pang-scam, kasi ang Kim Pao lagi po yung kinagamit dahil alam nila na sikat sina Kim and Paul at marami pong nagmamahal sa kanila, kaya't gagamitin po ang dalawang yan talaga. So doble ingat na lamang po tayo mga ka-Kim Pao fans, ano po. So paniwalaan po natin kung ano po yung mga pinopost mismo nila Kim and Paolo. Kung totoo naman po ang mga events, sina Kim and Paolo po ang magpo-post yan sa kanilang social media, magpapag-greetings pa po yan na see you soon and etc. Ganyan po ang usually ginagawa nila Kim and Paolo. And ayun na nga, sina Kim and Paolo po ang nagpo-post ng totoo. So para po meron kasi madaling mapaniwala no. Anyway, good morning guys. Nawa po maging maganda ang morning ng lahat, and hanggang dito lang muna ang akin po magiging update sa inyo. Kita-kitsa lang po tayo sa mga susunod sa mga susunod ko pa pong nabubulo na katapusin na susunod ko pa pong chika sa inyo. Good morning, maraming salamat.